Kahapon pinagdilay-nilayan natin na issue na demand Thanksgiving. Ang pagpapasalamat hindi dapat natin hinihingi o nire-require kahit sa sinima. Ang pagpapasalamat ay pusang loob na ipinagkakaloob. Sa Ebanghelyo natin ngayon sa araw nito ay nakita natin na alin na tinanong ni Jesus. Wala pa tayong iba pa ang keto na pinagaling ni Jesus. 10 Isa lang yung bumalik para magpasalamat kay Jesus. So, kung babasahin po natin yung Ebanghelyo, ay 10 ang pinagaling ni Jesus. Kaya anong sabi niya, hindi pa 10 ang gumaling. So, bahagi yun na isa lamang ang gumaling para magpasalamat. Sangayon po sa mga dalubhasa sa banal na kasulatan, kasi yung bumalik ay Samaritano. Well, alam naman natin kung anong ibig sabihin ng Samaritano. Ito yung dating mga Hudyo na tinatawag natin nalahian ng mga pagano. Hindi lamang yung kanilang dugo, kundi yung kanilang pananaw ng kaisipan at ng kanilang pananampalataya. Ibig rin sabihin, yung siya may alin mga Hudyo. Sangayon sa ibang mga dalubhasa sa kasulatan, ay kaya hindi bumalik yung siya kasi sinunod nila yung ipinahayag ni Jesus magpakita sa saserdote. Kasi yun ay kung tawagin natin bahagi ng protocol. Kapag ikaw ay pinagaling o gumaling ka sa ketong, pinakailang magpakita ka sa pari at yung pari huhusga kung ikaw nga ay pwede na ikaw ay magaling na at pwedeng bumalik ka na sa iyong mga kamag-anak. Kasi alam natin kung panahon na ikaw sinabi kang may kayo ay ikaw ay naandun lamang sa lawas ng bayan. Hindi ka pwedeng pumasok sa loob ng bayan. Ikaw ay itinuturing na marumi. Ikaw ay itinuturing na angkas. Kaya nga tayo kung tutusin, meron tayo mismo leprosy colony, unang panahon. Pagkataon ako saan ay makita na may mga lugar tayo noon na itinilaga nilang doon pinapupunta ang lahat ng mga may keto. Kasi nga, nakakahawa. Pero ano yung nakita natin na maging bahagi ng ating pagninilay, na maging pagkakataon na kung saan ay lumalim tayo sa pagkaunawa ng ating pananampalataya. Una ay sabi na natin yung pagpapasalamat ay isang biyaya. Isang biyaya.
yung pumunta kay Jesus o yung siya, kasi sinabi na Jesus, magpunta ka sa pari para ma-announce na ikay magaling na, may kasunod yun eh. Ikaw ay maghahandog ng alay sa templo ng Jerusalem bilang pamamaraan ng pasasalamat. Hindi na binanggit dito kung yung siyang na yun ay talagang pumunta roon sa sacerdote, most presumably kasi hindi sila makakabalik sa kanilang pamilya o hindi sila magpapakita sa sacerdote. At kung sila ay nakapaghandog na, kung tawagin natin, sangayon sa batas ng mga Hudyo, ng handog sa templo ng Jerusalem. Pero bahagi yun na kung saan ay makita natin na pinuri ni Jesus itong bumalik. Immediately, yung nakita niya na siya ay bumalik siya agad kay Jesus. Bakit? Kasi itong tao ito, sanay ito magpasalamat. Dapat yung pagpapasalamat ay sabi nga natin ay maging bahagi na ng ating pagkatao. Maging bahagi na ng ating kalinangan. Maging bahagi na ng ating pagkilos. Dapat ito ay palagi namin ginagawa. Kasi kung palagi namin ginagawa, sabi nga natin, kapag tayo ay nasanay na, magiging automatic na yan. Yung mga tao hindi sanay na magpatawad, hindi nila kagad gagawin. Hindi sila sanay na. Hindi yun ang kanilang naging, kung tawagin namin ay gawin. Hindi yun ang kanilang bahagi ng kanilang pagkatao. Alien sila sa ganong klase ng pagkilos. Pero kapag ang tao nasanay sa isang gawain, it becomes automatic. Kaya yun yung kahalagahan na tinatawag natin na virtue. Kaya napakahalaga na makita natin yung mga itinuturing natin mga bagay na mabuti, dapat sinasanay natin yung ating sarili para maging automatic. Kaya bahagi yun, kaya pag sinasabi mo na maging automatic na bahagi na ng kanyang buhay, bakit? Nakasanayan na niya yun. Kaya yun ang kahalagahan ng virtue. Naging bahagi na ng iyong kalinangan. At yung pagpapasalamat ay dapat humantong doon sa ganung uri ng pagkakilala. Dapat maging bahagi ng ating pagkatao. Pangalawa, sa paanyaya na ipinamanig ko sa atin ngayon, sa Ebanghelyo natin ngayon sa araw na ito, ay pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Bagaman po pwedeng magpagaling sa Jesus kahit walang pananalig. Dito ay makita natin na alin na mas
mataas na level. Kasi yung siyam, pinagaling din ni Jesus. At maliwanag na hindi bahagi ng kanilang pananalig. Pwede tayong pagalingin kahit na hindi mga nananalig. Maybe because to draw out faith, maaari yung pananampalataya will later come. Katulad din dito, kung tusin. Yung pananampalataya ay pangalawa na lamang doon sa pagkapagaling ni Jesus. Na una yung pagkapagaling bago yung pananampalataya. Bagaman may ibang pagkakataon na talagang pinagagaling tayo gawa ng pananampalataya. So, pagkakataon. Pero yung pinagaling rito ni Jesus yan hindi lamang yung kanyang pagkakaito. Ngunit yung ano yung spiritual na katatayuan ng taong ito na may kaito. Ibig sabihin ay bahagi ng alin. It becomes yung act of faith. Yung kagalingan dahil sa tulong ng pananampalataya. Pagkakataon yun na sabi ko namin medyo mataas. Pero kapag pinag-usapan na yung pagalingan, pwede tayong pagalingin ng Diyos. Kahit walang pananalig. Pero yung pagkapagaling ni Jesus, because of faith, yung dagdag na meron sa atin, it's still the same power. Pareho yung kapangyarihan na lumabas kay Jesus. Maging may pananampalataya ka man wala. Pero yung kapag sinabi natin pinagaling ka gawa ng iyong pananampalataya, ikaw na yung may dagdag doon. Ikaw na yung may dagdag doon. Ibig sabihin, lalo mong pinalalalim ang iyong pananalig sa Diyos. Hindi ka gumaling gawa ng pananampalataya. Kasama yun. Kaya ka pinagaling ay gawa ni Jesus. Pero, sabi nga natin, kapag sinabi mo, pinagaling ka ng iyong pananampalataya, yung pananampalataya mo, lalong tumigibay. Sa usapin ng alin, lalo na yung pagkapagaling. Hindi lamang yung physical na karumihan, namin yung alin, yung spiritual na karumihan. Bakit? Nakikita mo yung presensya ng Diyos. Nakita ng kailong na ito ang presensya ng tagapagligtas. Kaya bahagi yung nanawa makita ko namin sa ating pagkilos. Sabi ko ako, kapag pinag-usapan natin yung healing, ako po ay ututusin ako ay nagninilay pa hanggang ngayon. Eh sabi ko ay marami kasi sa atin nagpupunta sa mga albularyo. Kaya ay kumisan tayo ay wala tayong kumisan countermeasure. At kumisan nahiya tayong sabihin sa pari na Father, pray over mo naman ako, may sakit ako. Hindi yun ang ating nakagawian pero pwede natin gawin yun. Kahit sabihin ng pare, hindi ako healer. Pero, pwede sabihin niyo, Father, ilapat niyo lang yung kamay niyo sa akin. Bahagi rin yun. Kaya lang ako, kwento ko lang. Kasi pinag-usapan namin na yung healing in faith. Sabi mo ako ay naglalakbay pa sa pagninilay. Sabi mo ay ang aking sanang pagninilay ay mag-offer ako ng yung
isang misa sa araw ng linggo na after the mass ay mayroong healing. No? Yan. Nasa pagninilay pa ako, no? Kasi sa lupa, no? Hindi naman nangulugan na kapag ikaw ay hindi naman ako ang naghihiling sa Jesus. At hindi lahat ng healing ay simply because of faith. Kaya kami nagagaling hindi nangulugan ng malalim ang pananampalataya at yung iba. Kaya hindi pinagaling, hindi dahil sa wala silang pananampalataya. Healing is in itself a gift. May faith ka man o wala. Maging doon sa taong pinagagaling o maging doon sa healer, yung ginamit ng Diyos na maging healer, pero higit sila, nakasalari ito, higit sila sa Diyos. No? Kaya Jesus wala nito nakasalari. No? Kaya sabi ko nga, well, titingnan-tingnan natin. No? Kasi doon man po makita eh. Kung sakali man kasi makita na baka akala kasi kumisa natin, ha? Kaya gumaling ito ay gawa ko, hindi. No? Gawa ng Diyos. Kaya ko lang dito ibahagi ng aking paninilay ay sabi ko nga as an evangelization para malabanan natin yung mga faith healer, yung mga albularyo. Kasi hindi dapat tayo nagpupunta sa albularyo. Pangalawa, ay, sabi nga natin, baka gamitin din ako ng Diyos na para sa pagkamalalim ng ating pananalig. At pangatlo, baka nais rin gamitin ako ng Diyos para maging daan ng kanyang kapangyarihan to heal. Pero sabi mo nga, yun ay ako'y naglalakbay pa rin. So, lalong-lalo sabi mo kasi ay dahil sa ako'y tinalaga ng diocese bilang exorcist. Pero yun, no? Bahagi ng sarili kong pagninilay. Pero yun naman yung pinapamanig ng may kapal. No? Na may taong pinagagaling ang Diyos na may pananampalataya. May tao rin pinagagaling ang Diyos kahit walang pananampalataya. Ba't ka siya pinagaling? Gusto ng Diyos.